to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa hearing na naganap sa Senado patungkol kay Ma'am LV Vergara. Yung binabanggit nilang isang kasambahay na talagang na sobra-sobra ang natamong pambubugbog, di umano, mula sa kanyang mga amo. So pakinggan natin dito si Senator Tolentino. Ang gusto niya may orderliness sa hearing na ito. So tignan natin kung talagang may orderliness dito sa hearing na ito na ginanap para kay Nanay LV Vergara noong August 22, 2023. Ito yung orderliness na gusto niya sanang i-employ or mangyari during the hearing. To have an orderliness in these proceedings, tatanungin muna natin si LV. Sunod pong tatanungin natin ay yung kanyang mga kamag-anak na naririto, yung kapatid niya. Pagkatapos po ay tatanungin natin yung mga doktor na tumugon kay Manang LV. Pagkatapos po ang kapulisan. And then DSWD. And then is the Dole here? Nandito ba ang Dole? Yes. So ulitin ko. LV family, DOH, PNP, DSWD, and others na yung huli. And then any of our colleagues. Nandito po yung barangay captain na hiningin ng tulong. Nandito po. Kayo, kapitan. Kasama kayo sa others. Kayo po yung hiningin ng tulong ni Aling LV? Magandang umaga po. Si Madam LV po ay dumating lang po. Ikaw ba hiningin ng tulong ni Aling LV? Hindi po siya humingi ng tulong. Dumating lang po sa barangay. Barangay hall. Barangay hall. Mamburaw? Opo. Sige, salamat po. Manang LV. Actually, dahil si barangay chairman ay under do sa others, dapat may bandang dulo na siya tinanong. Pero hindi ito nasunod. Inuna talagang tanungin ni Senator Robin yung barangay chairman. So nawala na talaga sa orderliness. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, talagang si barangay chairman na ang kanilang tinutumbok dito sa hearing na to. Pero si Senator Tulfo, inuna niya talagang lait-laitin, sigawan, yung barangay chairman. At hindi yun yung sinasabing orderliness. Hindi natupad yung sinasabi ni Senator Tolentino. So ano bang klaseng committee chairman itong si Senator Tolentino? Hindi niya maayos yung sarili niyang hearing. Pati siya, kinakat ni Senator Tulfo kahit siya pa ang nagtatanong. DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Itong si Senator Raffy Tulfo, kapag ka nasa hearing, parang mas madalas magkaroon ng pag-a-ad hominem. Pag sinabi nating ad hominem, yung panlalait, paninira, doon sa kanyang resource person. Pero wala tayong nadidinig halos doon sa mga sinasabi ng mga resource person dahil nauuna ang kanyang pagtuligsa sa pagkatao ng kanyang kausap o kaya yung kanyang mga resource person. Ano ba ang makukuha nating kagandahan sa kanyang mga pinag-uutos o kanyang mga ini-impose? May nagawa na ba siyang batas para dito sa kanyang mga pinag-uutos? Ang dami-dami niyang suggestions. Nagawa na ba niya to ng bill? Nagkaroon na ba siya ng interpellation kung mayroon man? Doon sa kanyang mga suggestions? Parang wala pa akong nakita at nadinig. Tapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi po. Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Papayagan ka, kapitan. Papayagan ka magsalita. Pero with the permission of Senator Tulfo. Isa na lang po. Si barangay chairman, humihingi siya sana ng pagkakataon na makasagot man lang sa ratsyada ni Senator Tulfo. Pero pinigilan siya ni Senator Tolentino. Sinabi, may time ka. Nabigyan pa talaga siya ng time. Doon sa mga ratsyada ni Senator Tulfo, ang daming advice ni Senator Tulfo. Actually, hindi siya nagtatanong kasi puro advice, puro suggestion ang binigay ni Senator Tulfo rito. Nakasagot ba talaga si barangay chairman sa mga dinidikta ni Senator Tulfo sa kanya? Nabaho siya noon o bulag na? Ano hong tulong natin? Kasi sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay lo, nakaregister lahat yung mga kasambahay sa barangay hall. Wala po Mr. Chair, pwede natin tanungin si Ma'am LV. Ma'am LV. Sasagutin mo pa yun, ha? Ma'am LV, sabi niyo po, Senator Tolentino, hindi mo talaga kayang i-manage yung hearing, ano? Ilang beses nag-interrupt itong si Senator Tulfo. Hindi mo man lang pinigilan. Hindi pa nga nasasagot ni barangay chairman yung tanong mo. May iba na namang pinuntahang tanong si Senator Raffy Tulfo. Yung pag-e-interrupt niya talaga, hindi mo kayang pigilan? Chairman,
Baka rehistrado pa, nagrehistro pa to, magboboto pa sa eleksyon ng barangay ito. Mr. Na Chair. ngayong September, Oktubre, Senator Tulfo. Okay. Ulitin ko ulit. Ibang question naman to. Oh, ayan, Senator Tolentino. Naagawan ka na naman ng bola. Mike. Parang graduate yata si Senator Tulfo sa AIM. Ayaw ipasa, Mike? Oh, yan ba yung orderliness na sinasabi mo? Na meron po siyang mga sugat, mga gano'n. Wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong gano'n, dumating na po yung amo niya. Si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir. Hindi po. Dito sa salaysay ni Aling LV, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling LV, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si Aling LV sa barangay hall. Hindi ko po sinumbong yung senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa Paano malaman ng amo na nandun yung kasambahay? Oh, ito pa. Isa na namang maliwanag na pag-aagaw ng Mike. Naagawan nyo na pareho ng Mike si Senator Robin, di ba? Oh, ito pa. Di ba? Galit na galit siya sa homophobic. Bakit po maging agresibo si Aura sa isang lalaki na i-request niya na maghubad? Bakit niya gagawin yon? Alam mo naman, si Aura is gay. Gusto niyang makita yung magandang katawan. Hindi sir, mali ka dyan sir. Wag sir. Wag sir. Wag ganon. Palibasa ay gay, gusto na makita agad ng katawan ng isang lalaki. Galit na galit siya sa mga panlalait katulad dito. Remember yung homophobic? Di ba galit na galit siya doon? Dito, galit na galit siya na tinawag ni barangay chairman na mukhang taong grasa at the time. Si Nanay LV. Hindi talaga. Kung ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tatawagin mong taong grasa itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. Sinabi mo parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina Galit na galit siya. So ayaw niya kasi panlalait yun, pagmamaliit yun. Pero kayo kaya, Senator Raffy Tulfo, hindi ba kayo nalalait niyan? Pakinggan natin yung kanyang mga salita dito sa kanyang resource person. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga tanod, hindi. Oh no! Hindi talaga. Alvi, anong reason para siya magsinungaling? Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka. Oh no! Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sinurrender mo siya uli sa amo, napakawalang hiya mo. Sir, excuse po sir, hindi ko po isinorender po yan. Magre-reklamo po. Exactly. At yun ang ginawa niya. Na kinukontra mo ngayon, stupido. Oh no! Sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa ng trabaho mo ng tama. You need the assistance of good lawyers as well. Hindi kita minamalit, Attorney Gambol. Ouch! Pero tignan mo kung paano niyan tinanong yung police officer dito na babae. Dinescribe doon sa affidavit or doon sa complaint na siya ay sinita, dinuruduro ng isang matabang babae na ang pangalan ay Isa. Dinescribe, mataba. Nagalit ba siya? Di niya sinabi, di ba, na nagmamaliit yung taong gumawa ng affidavit na yun. Ano sinabi niya? Ito ang sinabi pa niya. Tinaasan pa niya ako ng boses. Sabi niya, kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Your Honor, yung And it fits the description. Pero, nung dinescribe niya yung babaeng pulis na mataba, at sinabi niyang yung description best fits the woman. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Your Honor, yung And it fits the description. Ayaw niyang tawagin. Galit na galit siya nung tinawag or dinescribe si Nanay LV na parang taong grasa at the time. Ayaw niya, nagalit siya kay barangay chairman. Pero, nung si Nanay LV ang nag-describe doon sa police, doon sa police officer na Ma'am Liza na matabang babae, hindi siya nagalit doon. Diba? Ayaw niya na homophobic, ayaw niya na mapanlain na salita. Pero nung dinescribe si Ma'am Liza na mataba, hindi siya nagalit. At sinabi pa niya na, and it fits the description.
Hindi ba body shaming yun? Hindi isang beses niya sinabi to. 2 beses pa. Pakinggan niyo to. Sabi niya, kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Liza. Your Honor, yung And it fits the description. Kung siya po ay tinakot ko dun sa tindahan, yun po ay palengke, open po yung... Kaya nga sa dinami-daming pulis, may mapayat, may matangkad, may maliit, it fits your description. At ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya. Bakit nga? Po ninyo kung paano niyo bang pinagpipilitan yung salitang mataba para ma-describe yung police officer na si Ma'am Liza. Hindi isang beses, 2 beses, yun ang binigyan niya ng importansya. Yung kanyang description na mataba. Hindi ba pwede mo namang ipakuha yung ID ni Ma'am Liza para malaman mo na siya yung Liza na tinutukoy sa affidavit ni Ma'am LV Vergara? Bakit kailangang ulit-ulitin mo yung description sa kanya ng kanyang katawan? Oh, gusto mong palabasin talaga na yung description na mataba si Ma'am Liza. Hindi ka nagalit. Tandaan mo ang body shaming, ha? May mga anak ka. Ha? May mga anak ka. Mga babae ang anak mo. Babae si Ma'am Liza. May mga asawa ka. Babae yan. Tapos binabody shaming mo? Ano na lang sasabihin ng mga anak mo? Ng mga asawa mo? Kapwa nila babae, binabody shaming mo? Hindi okay yan. Hindi yan katanggap-tanggap. Kung ayaw mo at galit na galit ka doon sa homophobic, ayaw mo rin tawagin o describe si Nanay LV ng taong grasa, ano tong ginawa mong body shaming? Nako, Senator Raffy Tulfo, minsan yung ayaw mong gawin ng iba, ikaw mismo ang gumagawa. Kabaliktaran. At kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsinungaling? O sige, kumukontra ka doon sa sinabi niya, ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? May dahilan ba para magsinungaling ang tao? So ang tanong natin, may dahilan ba para ikaw ay nawala noon at kaya nakapagdeklara ng presumptive death laban sa'yo? Ano ang dahilan mo noon? So susundan lang natin yung argumento mo. Mayroon bang dahilan para magsinungaling si Nanay LV? May dahilan ka rin ba para ikaw ay magsinungaling nung ikaw ay hinahanap at nawawala daw? Hindi po natin sinasabi nagsisinungaling kayo. Tinatanong lang po natin kung nakapagsinungaling kayo tungkol dito. Ito ay base lamang po sa mga record sa korte. Kaya nga siya lumayas tapos sasama ng kusa. Diba kung ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Oh, Senator Raffy Tulfo, wag kang ganyan-ganyan sa tenga mo. Baka maupakan ka ni Senator Robin. Okay, nako, hindi lang po ito ang ating pag-uusapan, ha. Konti pa lang po itong na-take up natin dito sa hearing na to na ginawa noong August 22, 2023. Pag-uusapan pa rin po natin yan. Hihimay-himayin pa rin po natin yan. Pero for the meantime, hanggang dito na lamang po. Magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire, nagpapaalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.